Nako. Sige na nga, itong mga to. May bago raw pasabog si Senator Ping Lacson tungkol sa umano'y katiwalian sa flood control projects. May nagdadala umano ng suhol. Mamaya ikikwento ko sa inyo yung plano nila sa people power. Panoorin nyo. Ha? Panoorin nyo. Sa Senado. At para sa Update Live, mula sa Senado, nandyan po si Mean Los Baños. Mean, ano ba itong mga bagong sinabi ni Senator Lacson at ano ang kanyang mga naging basehan para dyan? Ruth, may nakuha nga raw na CCTV footage ang kampo ni Senator Ping Lacson kung saan makikita na dumalaw dito sa Senado noong August 19 ang isa sa mga kawani ng construction companies na may kinalaman sa mga maanumalyang flood control projects. Ayun na. Base sa naunang sinabi ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng Kamara, nagdadala umano ng suhol ang staff na si Mina sa isang Beng Ramos na staff umano ni Senator Jinggoy Estrada. Itinanggi na noon ni Estrada na staff niya si Ramos, pero lumalabas na staff siya ng Senado at nakadetail sa Blue Ribbon Oversight Office Management bago nalipat sa motor pool. May ideya na raw sina Lacson kung kaninong opisina sa Senado dumalaw si Mina, pero magiging sentro raw ito ng susunod na Blue Ribbon hearing sa Webes, September 18. Mukhang alam ko na patutunguhan ito. Eto parte ito ng mga plano eh. Alam nyo, there is a great, big conspiracy na nangyayari ngayon sa ating bayan. Malungkot man unawain at intindihin, marami ang nagagamit dito sa conspiracy na ito. Alam na natin kung sino ang punot dulo. Alam na natin sa puso natin kung sino talaga ang pinaka-corrupt na opisyal. Alam na natin yan. Pero ngayon, tila nililihis kung kani-kanino, kung sino-sino. Nabuking na nung una, binubuking na ng paulit-ulit ng iba't ibang opisyal ng gobyerno. Ngayon, binago ang kwento ng script ng Kamara. Tila sa pagpapalit ng leadership sa Senado, tila yung script na yon ay pinipick up na, sinasakyan na ngayon ng Senado. Sa tingin ko, meron ng unti-unting pagtatakip kung sino talaga ang punot dulot, mastermind. Sabi nga, di ba ni Magalog, mastermind si Zaldico. Tama, mali? Oh. Pero, meron pang mas mastermind. Tangina, sino pa ba yun? I mean, bobo na lang ang hindi makahula nun. Sa totoo lang, bobo lang. Bobo, o di kaya kakampi nung tao na yun. Pinasecure na raw ang kopya ng CCTV at kasamang ipatatawag sa pagdinig ang operator nito. Bukod dyan, sinabi rin ni Lacson na wala silang sasantuhin kahit pakasamahan nila sa Senado. Yun. So ang punot dulo na ngayon, yung Senado na. Now you understand kung bakit nagkaroon ng change in leadership. Ha? Now you understand kung bakit nagkaroon ng pagbabago ng leadership. Kasi magbabago na ang direction. Gago! Nagdaraw sa ngayon ang staff na si Beng Ramos. Humingi ng 2 araw na extension si Lacson bago isagawa ang susunod na hearing para raw ma-mark ng maayos ang mga ebidensya. Ipatatawag na raw sila Bryce Hernandez kahit na ang tingin nila, Lacson, hindi na siya credible. Maging ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya, iimbitahan din daw ulit. Git ni Lacson baka pwedeng pag-aralan kung dapat silang mabigyan ng legislative immunity para kung ano man ang sabihin nila ay hindi magagamit laban sa kanila. Hindi raw sapat ang mga nauna nilang pahayag sa pagdinig ng
Senado at Kamara para maging state witness. Maging si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan posibleng ipatawag sa mga susunod na pagdinig. Tsaka si Candaba Mayor Rene Maglangke at Yusek Roberto Bernardo. Pero pagilinaw ni Lacson, walang direktang link si Bonoan sa mga sinusuring anomalya. Narito Ruth ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson. Wala, di kayo ready. Boo! Alam nyo, eto sabi ko nga sa inyo there is a big conspiracy na pagtatakip na sa isang malaking nabuking. Alam naman natin na nabuking itong, kasi ganito nangyari dyan. Sa tingin ko, ito yung may opinion. At ito rin yung conspiracy na nangyayari sa ating bayan. Dahil sa baha. Totoo ito Nagsalita ang presidente sa SONA na 5,500 flood control project. Sinagot siya ng langit at sinabing, ganun. Ganun. Eto ang baha kinabukasan. At sunod-sunod ang baha na nangyari sa Pilipinas na wala naman nung maaring source nun kung hindi ang langit, kung hindi ang lumikha sa tao. Ibig sabihin, this is a work of God to reveal what is really happening to our country. This is the hand of God to show us kung gaano na tayo kakurap na bansa. No matter how they can pay the media, kahit gaano pa nila kayang bayaran ng bawat istasyon at pagtakpan ito, sabihan na fake news ang mga Duterte, sabihan na hindi totoo ganito, ganire. Hindi mo maaaring pagtakpan ang baha. At yung baha na yan, hindi ho yung gawa ng tao o ninuman. Yang baha na yan, galing na po yan sa langit, yan tubig na yan. Ngayon, walang choice. Walang choice ang gobyerno. Hindi nila pwedeng i-deny na may baha. Kasi na-experience, nakikita ng tao na experience. Ngayon, paano nila susolusyonan ito? Alam mo, ako personal, may alam ako na they hired a PR to handle this. They did. And I think, kasi itong PR na to, hindi ko na lang babanggitin pero meron akong knowledge dito sa PR na to. Magaling ito gumanon Ginanon nila. Alam nilang may baha, may problema. Gawin natin, ilabas natin yung sarili natin at sisihin natin yung ibang tao. So ganun ang ginawa ni Marcos, di ba? Mahiya naman kayo. Tangina, palakpakan yung mga hindot. Ganyan. So as if Marcos would be the hero dahil pinansin niya o initiate niya yung panawagan ng korupsyon sa flood control o sa mga proyektong ghost. Parang ang dating, wala akong kasalanan, kayo ang may kasalanan. Di ba? Ang tanong, ito problema. Nung pagbanggit niya nun, may kasalanan. Kasi yung kasalanan na yon na nagdudulot ng baha, ano yung kasalanan na yung korupsyon na nagdudulot ng baha, ay kailangan merong managot. So iniligtas ni Marcos yung sarili niya. Ang problema ngayon, kailangan may maituro. Tama, mali. Alam ng lahat ng tao, through the revelation of congressman like Tiangco,
kung sino may hawak ng budget ng Pilipinas. Which is, sinabi na nga ni VP Sara Duterte yun noon. Tinawag ninyong fake news. Ngayon, bakit hindi nyo tawagin si Tiangcong fake news? Binabanggit na niya ngayon yung mga insertion na nangyari. So tinutukoy niya na kung sino. Eto, this time si Magalong, sinabi na nga niya mismo. Si Zaldico. At may mas mataas pa dyan. Abay, sino pa bang mas mataas kay Zaldico? Diba? Hindi naman na dating kailangan. Ikaw din pala eh. You're afraid to mention the name that should not be mentioned. So ngayon, tumatama ngayon, walang iba kung hindi kay Romualdez at kay Zaldico. Yung pahayag ni Marcos. Ang problema, paano ngayon iikot yun? Eto na. Dito na gumagalaw na naman yung teorya na kailangan may baling sa iba. Sino ang babalingan ngayon? Lahat ng kalaban sa politika. Ipapaliwanag ko at patutunayan ko sa inyo, maya-maya yan. Yung plano na yan. Walang iba ko hindi ang mga Duterte. Sila ang may kasalanan nitong lahat ng bagay na ito at ang lahat ng kaalyado nila sa Senado. Kaya nga, ang tono ng Kamara, ayan na, binuking na ni Diskaya, di ba? Mga congressman ito. Pero ang Kamara, ibinubuking ngayon, sinasabi ngayon yung mga senador. Hindi ko maintindihan. Si Lacson at saka si Soto, parang tila, ganun ang tono. Alam naman natin yung mga pumapalag lang dyan, yung minority. Yung iba, tameme naman eh. Bakit? May personal interest eh. Negosyante eh. Di ba? O kaya yung iba, talagang gusto lang sa posisyon, ayaw maalis. Mahirap kumontra at mahirap lumaban sa presidente. So tila, yung Senado, babanatan ng sarili nila. Kesyo ang dating pa, wala kaming sasantuhin. Hindi yun eh. It's really obvious na sinasakyan na ninyo yung script ng Kamara para maiwas doon sa mastermind. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.